Napuntahan natin yung isa naman sinabi ng isa pang senador, si Senator Risa Ontiveros naman, no? She was also quoted as saying na pag-uusapan pa naman itong ng Senado, itong posibleng pag-i-issue ng arrest warrants against two of their colleagues. And of course, may term yatang ginamit na disappoint, masakit Long ba? I forget. standing. Hindi, yung parang pakiramdam na sorry, babalikan ko mamaya. Yung description ni Senator Risa, painful ba? Painful for the Senate? I Painful. forgot. Oo. Nasaktan daw, Oo. nasaktan daw. Okay. Pag-usapan natin ito, no? Kasi nadidinig ko rin po ito sa mga dating, sa ibang mga senador, including Senate President Tito Soto, yung long-standing tradition na while the Senate is in session, hindi pwedeng arestuhin ang isang senador. Tama po ba yun? Paalala natin sa kanila na meron tayong konstitusyon. Ang nakalagay sa ating konstitusyon ay hindi pwedeng isawalang bahala ng tinatawag na long-standing tradition. Unahin natin ang ating konstitusyon. Ang konstitusyon natin sa Article 6, Section 11. Ano ang sinasabi? May pribileyo ang mga senador at congressman at congresswoman na hindi dakapin habang sila ay in session kung ang paratang sa kanilang krimen ay may parusa na hindi humihigit ng 6 na taon. Diyan, excuse kayo para dakipin pero hindi kayo excuse sa crime. So, the mathematics is simple. Because nga, meron tayong Republic Act 9851 na sinasabi kung ano ang parusa sa crime against humanity. Ang sabi ng batas na yon, ang parusa ay reclusion temporal. Ano yan? 12 years to 20 years yan, Christian. At kung may mga namamatay, reclusion perpetua. Alam na natin yan. 40 years ang maximum yan. So sobra-sobra talaga yan sa 6 years. Napakasimple ng math. Kung kayo ay lumampas sa taning o sa hangganan na nilagay ng konstitusyon, pwede kayo talagang dakipin kahit na nasa session pa kayo. Sapagkat malinaw ang ating konstitusyon, ang mga may pribilehiyo lang ganyan ay ang mga senador na inaakusahan na ang parusa ay hindi humihigit ng 6 na taon. So yung long-standing tradition na yan, dapat isawalang alang-alang yan, hindi iyan ang iiral kung ang pag-uusapan natin ay ang ating konstitusyon. Okay. So mali yan. So hindi pwedeng i-trump ng long-standing tradition, quote-unquote, ng isang sangay ng lehislatura yung nakasaad po sa konstitusyon, basically. That's it. Tama ka, Christian. Basically. At hindi, so ang konstitusyon natin ay malinaw, ang batas natin ay malinaw, at ang hangganan ay malinaw. At wala ring sinasabing konstitusyon na exception, walang footnote, walang qualification, walang reservation, walang exemption. Kung walang exemption, di dapat maging applicable sa lahat yan at sundan lang natin ang alituntunin ng Constitution. In short, no one is above the law. Okay. Yung konteksto naman po na physically ayaw ng Senado na damputin yung isa sa mga miyembro nila habang literally nagse-session sa loob ng session hall or nasa loob ng premises ng Senado. Does it even work? Kasi I remember, if I remember it correctly, in the case of Leila de Lima, parang binanggit din nila Tito Soto noon, huwag nyo na maarestuhin sa loob. Pag sa labas, sige, bahala kayo. Yung ganun pong argument. What do you think of that? Ako hindi naman masama yun. Huwag mo courtesy, huwag mong istorbihin yung nagsasalita, wag mong istorbihin yung nasa loob ng isang other department of the legislature. Pero kung lumabas na siya ng session hall pa lang kung lumabas na siya ng session hall, nasa corridor pa lang yan, sa tingin ko, pwede na siyang dakipin. Sapagkat yung gusaling yan, I think nirerentahan yan ng Republika ng Pilipinas, ang mga nagbabayad dyan ay ang mga taong bayan, hindi kanila yan. Pero gagalangin ang nasa loob ng session hall, walang masama doon. Pero paglabas dyan, pag-apak sa corridor, pwede na dapat dakipin yan. Para lang sa akin yan. Yung konteksto po kasi nung pinag-uusapan natin ay yung isang idea rito, pwede bang mag-seek ng refuge ang isang katulad ni Senator Bongo or Bato de la Rosa doon sa mismong premises ng Senado? Hindi po ba?
Kasi baka, kunwari, kung si Bato ngayon nagtatago di ba? So, is that even an option for them to seek Alam mo, refuge in the Senate? Literally. alam mo, unang-una, wala akong alam sa konstitusyon na ginagawang fortress ang ating Senado o ang ating House of Representatives. Walang ganon. Hindi mo mababasa yan sa ating saligang batas. Pangalawa, wala rin akong alam batas na parang ginagawang fortress ang ating ang mga gusaling iyan, no. Ibig sabihin, kaya nga nagbabank lang sila sa sinasabi nga nilang long-standing tradition. Kasi wala silang mapakita na legal basis doon sa long-standing tradition na yon. In short, tradition lang 'yan. Hindi Yeah. ito black and white na nasa Republic Act o na nasa Constitution. Yan. Yan lang. Ayun. Tsaka syempre ang iniisip ng ibang senador kasi you have to protect your own, di ba? Parang for lack of a better term, meron pa ring Oo. ano dyan all boys club hindi po ba? Applying Oo to nga. even to At women senators, hindi ba? Kumbaga parang magkakasama kami dito, we need to protect our own, di ba? at But at, at, definitely at, that won't trump what's written in the Constitution. at Christian, kung ganyan talaga ang nagiging perception ng mga tao, nakakaasiwa rin di ba? Parang may mga privileged people na kung sa totoo lang sinasabi ng ating Korte Suprema ng isang public official kasama na ang mga senador are, and I quote the Supreme Court, property of the public. Diba? Euphemism lang, euphemism lang yan. Kung property of the public kayo, hindi kayo makapangyarihan, di ba? You are literally servants of the people. Kaya yung mga elitist view na yan, talagang minsan talaga, it's annoying di ba? Okay. Kahit na hindi nila, sometimes yung mga kilos nila kasi, yung mga salita nila kasi parang, wow, iba pala kayong mga tao dyan, di ba? Parang hindi magandang pakinggan.